May marami na exam, nag-review ka na. Siyempre naman, ito, nag-reviews na. Explain mo nga yung syntax. Yung syntax. Syntax error. Okay. Turuan kita. Syntax. Ano nga ba yung syntax na yan? Syntax error. Well, ito yung alam mo yung parang format. Nun. Pero sa programming language, may sarili siyang definition. Syntax is the form or structure of the expressions, statements, and program rules. Sabi niya, is the form of expressions. Gets? Yes. Kaya ikaw, alam mo ano yung semantics. Oh. Alam mo, Oh. Semantics. sulat. Semantics. Semantics. Yung meaning, expression, or sentence. Ng syntax. The meaning of expressions. Sir, ano ba yung yung sa syntax terminology? Yung mga sentence language. Kasi ang alam ko lang na sentence yung yung a dog is eating, parang ganun sana. Ganun. Di ba yun? Hindi, iba lang pa sa kwan. Sa concept of programming lang. Papasa naman ako kasi exam natin next week. Kaya nalago tayo with Sir Windel. Tayo kay Sir Rizal. Kaya, patulog naman. Alam mo kung anong sentence, di ba? Ito yung the dog ate the cat. Ay, hindi. Mali. Ano ba yun? Siyempre, iba lang sa concept programming. Ang sentence, it is the string of characters over some string of characters na chart. Kaya yung sa Language. Basta lahat, explain mo sa akin kung ano yung sa terminology. Ako sa tayo sa sentence. Pero nakatawag yung language. Language is a set of sentences. Parang sentences, kinukumpose na, o pinagsama-sama yung sentences, magkakaroon tayo ng language. So, nagkaroon ng lexeme. Sima. It is the lowest level syntactic unit of a language. Ang example naman nito is, alam mo yung mga operations, parang addition, subtraction, multiplication. Kaya, ito check. Yun naman yun. Pero hindi tayo natapos sa lexeme. Dahil may sinasabi pa tayong token. Ang token naman, ito naman ang category ng lexeme. Yun lang yun. Ang sample naman ng token is yung mga alam yung identifiers. Ganun pala yun. So, guys, ang laki pala ng difference nung sa nile-lesson natin sa English at saka sa programming language. Marami din palang yung parang sa sentence. May word din na sentence sa English at iba rin sa programming language. Salamat ha! Yes, salamat! Ngayon, i-explain namin yung formal definition of languages. So, we will start with the recognizers. So, Elizabeth. Yung recognizers. Ano nga lang yung tungkol sa recognizers? Recognize. Recognizers or parang makilala. Oo, nire-recognize. Pero may sarili tayong definition ng recognizers sa concept of programming language. Ayon sa tinuro ni Sir Windel, ang recognizers
detects if the piece of it detects kung yung sinulat mo na piece of code ay kabilang sa programming language. So, yung generators, alam niyo ba yun? Siyempre naman, mahal kaya ng generator ngayon dahil kay Mag-Yung Kaya nga. Iba yun! Ay, Ano iba ba? Bala! Generators is a device that generates sentence of a language. Ina-generate niya yung sentence inside a language. So, one can determine if the syntax of a particular sentence is syntactically correct by comparing it to the structure of the generators. Tinuro ni Sir Winston naman. Try to generate the sentence using the set of rules. Set of rules and compare it to the given sentence. Next is, so, BNF naman tayo and Context-free grammar. Ano ba ibig sabihin ng BNF? Ano po yun? So, doon naman tayo sa BNF and context-free grammars. So, Ang una yung context. ano ang, ay oo pala, ano ibig sabihin ng anong ibig sabihin ng BNF sa CFG? Zel. Yung BNF, bakos na word form. Tapos yung CFG, context-free grammar. Sino naman gawa ng BNF? Si Peter na or, tsaka si John Bakos. Peter and John Bakos. Pero, may story dito about Peter Noor and John Bakos. Alam niyo ba na nung ginawa nilang BNF, hindi nila alam na si Peter Noor ginagawa ni John Bakos yung BNF. Pero si John Bakos din niya alam na gumagawa din si Peter Noor ng BNF. So they have the same idea, pero di nila alam na may gumagawa na dito, may gumagawa na dito. Kaya ginawa nila yan na magkaiba sa magkaibang place na hindi nila kailangan. So, sa CFG naman, gaya ng sabi ni Zel, context-free grammar, ang meaning, Context-free grammar or CFG. na dinevelop naman ni Noam Chomsky in the mid-year 1950s. In 1950. Ang matanda na itong bago. Hindi na rin sila nag-exist sa mundo. Pero context-free grammar, ito naman yung this is meant to describe the syntax of a natural language. Natural language ang dinedescribe ng context-free grammar. Natural language. So, BNF fundamentals. So, dun sa terminals, it is also called, terminals are lexemes or tokens. Terminals. Hindi terminal ng kwento Terminal ng Florida, iba yun na guys, iba yun. Terminals is the lexeme of tokens. Ano na nga ba ulit ang lexeme? Ano nga ba yung lexeme? Ano na kasi? Makalimutan ko na. Ayan o, the lowest level syntactic unit of a language. Lowest level syntactic unit, ang lexeme. While ang token naman, it is the category of a lexeme. Okay, So, lang po guys. Grammar naman. Ang grammar naman is a finite non-empty set of rules. Finite, ibig sabihin pag finite, limited. Limited lang siya. Finite. Grammar. Iba tong term na tong grammar dito sa concept of programming language, sa grammar sa English. Finite na yun. So, it is a finite
Start symbol is a special element of the non-term house of the grammar. Start symbol. Special element of non-terminals Terminals of grammar. Special element Hoy, Jezabel! Ano yan? Oo nga yan. Ito ba? Kontigo! Sabi ko! Sabihin, Di ba yan makikita ni Seth? Kitang-kita mo yan. Hindi! Ang liit kaya! Oh, i-explain mo din sa amin yan para naman, maintindihan namin. Okay. Alam niyo to. Diba, second point ito. Grammar. Etong nilagay ko dito. Example na, ito ang example sentence na dito. 1 plus 2 plus 3. Ito ang derivation niya. I-derive natin itong 1 plus 2 plus 3 gamit ang rules natin. Isa-isa nila. So, start na tayo dito sa derivation. First, expression. Diba ito yung expression? Expression can call itself. Kaya natin natin ang expression is started, hindi siya non-terminal. Tapos, ito yung expression. Ito yung tinatawag nilang regression. Or ito yung expression, tinatawag niya lang kayo set. Next is derivation. Sa derivation na to, expression, operation, kasi ito yung expression, root expression. Pero pwede rin siyang constant, pero kukunin mo na lang yung ganyan sa next is expression. Pwede natin siya i-derive. Ang expression na ito pwede constant. Kasi sa ito pwede ng constant. Ibig sabihin constant, mag-input ka ng anong number ang gusto mong input. So, ang i-input natin is 1. Kasi yun ang nandun sa example sentence natin. Next is we have operation. Non-terminal symbol with the operation. Diba? So, dito sa operation natin, ang rule ng operation is ito. Ito is nasa separation ng alternative gamit ang symbol na to. So, parang or lang na 1 or ay addition or subtraction or multiplication or division dito. Pero ang nandun sa example sentence natin is addition. So, plus ang nilagay. Next, meron pa tayong non-terminal symbol. Diba, meron pa tayong expression. So, ang expression na to, pwede rin siya maging constant dito. Pero yung dun sa example sentence natin
firstly sa sample sentence, which is ito. Ito, dito nilalagay itong word na to. So, tayo sa kabila, sa right. Ito naman sa left. Pwede kasi sa right, pwede sa left. Kaya second because. So, dito, EXPR, expression. Tapos, expression, operation, expression. 1 plus 2. And then dito, pagkatapos na natin nilagay yung magkaroon ng terminal symbols, which are the links. Ito yung tawag na terminal symbols are called links. Dito naman hanggang multiplication and DCS. Tapos na. Alam ko na. O kasi Thank you ito, ah. Thank you. Na-remind na naman yung ano namin. Na-refresh na naman yung utak namin. Thank you guys for watching. Bye-bye.